Okay, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan, kung saan man kayo naroroon. Kung ikaw ay nakaupo ngayon sa isang maliit na apartment diyan sa Dubai, habang naghihintay ng remittance na biglang nawala dahil sa baha sa Pilipinas o kaya ay nag-o-overtime, okay, sa Toronto, Canada para makapagpadala ng pera na nalunod sa katiwalian. Welcome to #WalkWithLan. Ako si Lan, ang inyong go-to voice para sa Pinoy youth at OFWs from Manila to the Middle East. Today, we are diving deep. Couple of minutes lang ito, mga kaibigan, ng katotohanan at sa katotohanan sa likod ng sabwatan sa korupsyon sa flood control project, mga kaibigan. Alam nyo, okay, matagal na po itong YouTube channel natin, Ito po ay platform natin. Sa atin po ito, no? So, just imagine mga kaibigan, ikaw na OFW sa Sydney, Australia, nagpapakapagod para sa pamilya, tapos ang trilyong piso na dapat para sa mga dike at drainage nawala sa bulsa ng mga politikong ito. Ayon sa Senate Blue Ribbon hearings nitong September 2025, umabot na sa 545 billion pesos ang nawawalang pondo. 9.5 billion pesos na dapat nagsisave ng buhay para nagpapaparty sa flood control queen na si Sara Diskaya at kanyang luxury Lamborghinis. Lambo, wow, grabe naman mga kasasakyan kasi ni Michael V, kamukha ni Michael V si Sara Diskaya. Okay, bago tayo mag-tackle ng ilang mga minuto, kasi hindi ito simpleng balita, ito ay kwento ng pagtataksil sa bayan, para sa mga Gen Z at millennials na naghihirap sa labor rights abroad, at OFWs na nagpapakahirap sa Kuwait o Japan. This is your fight too. Tignan natin, parehong sides. Mga ebidensya ng graph versus depensa ng gobyerno na ongoing probe, pero hard-hitting. Kung hindi tayo magsasalita, sino ang magsasalita, mga kaibigan? Okay, kung nagustuhan mo itong hook na ito, i-like na, mga kaibigan. Subscribe para sa mga weekly, daily, hourly takes natin on Pinoy politics na may humor at depth. At para sa mga OFW sa UK, US, or Italy, send super thanks. Your $5 helps fund more vids like this. Tara, simulan natin. Okay, mga kaibigan, Ay, nako, mga ka-walk with Lan, #WalkWithLan. Simulan natin sa kwento. Imagine si Juan, isang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia, nag-overtime sa construction para makapagpadala ng 20,000 pesos buwanan sa asawa at anak sa Quezon City. Pero nung baha ng 2023-2025, nawala ang bahay nila. Kasi 118.5 billion pesos na nawala sa corruption ay dapat nagbuo ng solid dikes. Yun sa DBBC, 70% ng public funds para sa flood control nalunod sa kickbacks. Nako, parang pera, swimming pool ng mga politiko. Swimming pero hindi sa tubig, kundi sa pera. Okay. Si Juan, mga kaibigan, si dating construction worker sa Pilipinas, lumipad sa Middle East para sa better life, pero ang remittances niya, bahagi ng buwis na nagpapareach sa contractors na walang ginawa. Senate hearings revealed na ghost projects over 100 na dike na hindi umiiral, na hindi gumagana, no? Sabi ng DPWH, ongoing ang audits at may successful projects tulad ng new Clark City Drainage. Oo, tama, may magandang side. Pero bakit 545 billion pesos ang nawala? Ito hindi aksidente, it's a sabwatan na nagpapakahirap sa youth na naghihintay sa jobs ng bansa. Okay, para sa mga OFW sa Hong Kong o Japan, share ninyo experience nyo sa comment section. Paano naapektuhan kayo ng floods back home? Like if this resonates, at super thanks from Canada o Australia, your support keeps us going. Okay, itong mahirap dito, i-discuss po natin yung Nepo babies. Tara bakit ba nag-viral ito? Dahil sa TikTok at IG post
ng flood control queen Sara Diskaya. Millionaire na, may firms na nakuha ang contracts. Okay. Nag-flex ng vacation sa Maldives habang ang mga kababayan sa Angeles City, Pampanga lumulutang sa tubig, no? Parang ang buhay nila, no? Flood-proof mansion. Tayo naman, flood-prone nipa hut. Ay, nako. From 2023 post-typhoon, Egay at Henry, the government allocated billions via Priority Development Assistance Fund, PDAF. Yung pork barrel na dating sinaway sa na-policy scam, pero ngayon overpricing. Isang dike sa Cebu na dapat 100 million pesos, nagiging 300 million pesos. Nako, evidence from Inquirer, insertion sa budget para sa ghost projects. Okay, si House Speaker naman, no? Sasabi niya, full transparency na, resignation na nangyari tulad ng Economic Planning Minister. Oo, steps forward, Pero bakit hindi earlier? Para sa mga Gen Z sa Davao City o Davao City o Taguig, this hits home. Kayo ang future workforce, pero ang infrastructure crumbling. Okay, shout out sa mga OFWs natin dyan sa United Kingdom o Italy. Kung naghihirap kayo sa remittances fees, imagine kung hindi nawala ang pera sa graph, sino ang dapat managot? Subscribe for more breakdowns, at hit that subscribe super thanks, especially from UAE o Qatar, para sa higher ad revenue na makakatulong sa content natin, mga kaibigan. Okay, hindi ito local lang, global ito. Ayon sa MUFG report, foreign investors tulad ng US at Germany ay nag-alerte dahil sa risk. Okay, grabe, di ba? Nakakahiya. Okay, biruin mo yon. Ang economic loss dito ay 118 billion pesos from 2023 to 2025 na nagpapahire sa unemployment, kaya maraming youth lumalabas abroad. Si Maria, hypothetical OFW sa Singapore, nagpapasave ng pera para sa bahay sa Caloocan City, pero bakit ulit? Dahil walang flood control. Ang corruption na ito, parang international meme, similar sa Nepal youth protest o Bangladesh floods. Pero sa Pilipinas, mas malala. Kasi may nepo twist, Government claims international aid from Japan at US ay nag-audit na. At may new laws against graft. True, progress pero execution. Okay, para sa millennials sa Cebu City o Bacolod, this affects your job hunts. Kung ikaw ay nasa Los Angeles, California o Winnipeg, Canada, alam nyo ang struggle ng double life. Like this section, share sa OFW groups na Facebook at super thanks from Australia or New Zealand para sa youth-centric vids, mga kaibigan. Okay. Ay, nako, mag-komentary na po kayo. Dapat i-scrap ang PDAP insertions. It's a breeding ground for sabwatan. Under RA 10930, flood management ay dapat integrated sa climate adaptation. Pero implementation, baksak. Okay, parang ang budget parang adobo, may laman pero nawawala ang karne sa bulsa. Okay, balik kay Juan sa Riyadh. Paano kung ang pera niya ay nag-build ng real infrastructure? Credit sa gobyerno para sa international partnerships tulad sa Qatar o South Korea aid. Pero tayo mga kabataan, dapat mag-demand ng citizen audits para sa mga kabataan at sa OFWs natin dyan sa France o Netherlands. This is why remittances matter. Fight back home, mga kaibigan. Okay, comment your policy ideas, like, subscribe, at super thanks from Germany or Spain. Targeting kayo for that global revenue boost. Okay, ito na, Okay, trillion peso march kahapon, no? Sabi, 130,000 daw sa Manila alone, Clashes sa police, 17 arrested. Nako, estudyante sa UP Diliman nag-march para sa future nila. OFW family sa Pasig nag-volunteer. Ang police anti-riot gear, tayo anti-corruption spirit. Okay, government it's peaceful mostly at may mga dialogue offers pero hard hitting, no? This is youth power similar sa EDSA 86. Okay, para sa mga Gen Z sa Iloilo o Lawag City, join the wave. Shout sa OFW sa Iceland o Belgium. Your voices abroad, amplify this.
Okay, excited ka na ba? Hit that like button, share sa TikTok Shorts, at super thanks from Malaysia or Thailand para sa hashtag Walk with Land community. Mga kababayan, sa Guam, ha? Malaysia o Greece, ang sabuatan sa flood control ay hindi kwento ng pera lang. It's betrayal ng tiwala. At trilyong nawala, libo-libong buhay na apektuhan, ha? May effort sa probes pero kailangan ng action. As hashtag Walk with Land, we are the voice for Pinoy youth at OFWs, blending humor, facts at sharp takes para sa mga change. Okay, ha? Yung mga key points natin, ghost projects sa kickbacks, real threats. Youth protests our power. Global OFWs, unite. Para sa mga higher revenue at reach target ko kayo. Okay, ha? Sa South Africa para sa higher revenue, ha? Like if you are fired up, comment, jail the corrupt. Subscribe for more next week, ha? Next day, next hour, 2028 elections, impact sa youth. Share sa mga OFW group sa Facebook, post sa short sa TikTok. Tara, walk with Land para sa bayan. Salamat at ingat sa baha ng buhay. Maraming salamat at mabuhay ang